Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. Anong disenyo ang napili nila? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Kailan siya uuwi? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo, Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. Nasaan ang kanyang upuan? May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo,
Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. Mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ah, ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ah, ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Ah, oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Ah, yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng 1:00 ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Ah, oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre.
Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis, Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. Aling bag ang naging pinakamabenta? May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis, Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. Di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ng Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. Kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ika-4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase.
Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ng Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ika-4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase.